Ang pinakapambihira at pinakamahal na batong hiyas na natuklasan kailanman. Ang mga kamanghamanghang piraso ng alahas ay napupunta sa mga private collector at ng mga pinakamayayamang tao sa buong mundo. Ang mga ito ay pinakapambihira at pinakamahal na batong hiyas na natuklasan, mula sa mga higanteng diamante hanggang sa makulay na mga ruby. Kaya't samahan niyo ako at ating alamin ang 15 nangungunang pinakamahal na batong hiyas na natuklasan kailanman. Wittelsbach graph. Ang Galconda Mines ay may literal na mayamang kasaysayan ng pagbibigay ng ilan sa mga pinakasikat na diamante sa buong mundo, kabilang ang isang ito. Isa itong napakalaking asul na brilyante na nagmula sa mines sa India, at sinasabing dinala ito sa kanlurang mundo ni Jean-Baptiste Havine. Noong 17th century, ang mga manlalakbay at mga ngalakal sa paghahanap ng higit pang kayamanan, ang bato sa wakas ay nakarating sa Europa at natagpuan ang sarili sa mga kamay ng maharlikang pamilya, at kalaunan ay ginamit ito bilang isang maharlikang dute. Ang bato ay ipinasa sa linya ng paghalili mula kay Infantera Margarita Teresa hanggang sa kanyang kaapu-apuhan, pinakasalan ni Archduchess ang Bavarian Crown Prince. Ang Wittelsbach Graph Diamond ay isinama sa Bavarian Crown Jewels, kung saan ito ay nanatili sa mga sumunod pang nagdaang taon. Ang mga alahas ng korona ay kalaunan ay nakakalat sa buong mundo sa pagsisimula ng World War I at hindi na muling lumitaw hanggang sa 1960s, na sa bansang Belgium nang ang isang Belgian na alahas ay hiniling na tukuyin ang isang misteryong hiyas. Ang brilyante ay narikat at nawalan lamang ng higit sa 4 na carats, na ibinaba ito sa 31. At iyon ay medyo malaki pa rin. Ang tanong, magkano lang naibenta ang makasaysayang Wittelsbach sa huli? Tinatayang aabot sa $23.4 milyon. Napakaganda ng ideya na ang gemstone na ito ay nakayanan ng pagsubok ng panahon at nagiging mas mahalaga ito habang lumilipas ang maraming siglo. Number 14. Heart of Eternity. Ang Heart of Eternity ay natuklasan sa pangunahing minahan ng mga brilyante sa Timog Africa. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang stellar blue na brilyante na ito ay may pinakamataas na halaga sa mga batong hiyas noong panahong yun, at ito ay may 27.6 na carats na ginawa ang paghugis nito ng mga grupo ni Steinman, at kalaunan ay ibinente sa sikat na De Beers, na kung saan ay inihayag ang mamahaling brilyanteng ito sa publiko noong taong 2000. Ngunit partikular na ang asul na brilyante na ito ay natagpuan sa Timog Africa, kung saan mayroon ka lang mas mababang tsansa sa 1% na pagkakataon upang makahanap ng kagaya sa isa na ito. Pagkatapos, karamihan sa kanila ay napakaliit lamang o hindi sapat upang putulin. Kaya ligtas na sabihin na ang Heart of Eternity na hiyas na ito ay napakabihira at napakamahal. Kaya't para sa isang ito, ang laki at pambihira ay ang pinakamalaking mga kadahilanan, at ito ay kilalang kilala na talaga ng mga kriminal na nagsasagawa ng mga pagnanakaw sa mga diamanteng ito, upang makuha at mapasakamay ang hiyas na ito. Ngunit sa kabutihang palad para sa brilyanteng ito, ang kanilang mga plano ay nabigo at ang malaking asul na brilyante ay ipinahiram sa Smithsonian upang maipakita sa publiko. Hanggang sa ito ay binili sa presyo na umabot sa $580,000 kada carats, at sa kabuuan na aabot sa 27 na carats na kung ating susumahin ay aabot sa humigit kumulang $16 na milyong. Ngunit ang tanong, sino ba talaga ang bumili ng brilyanteng ito? Bueno, hindi sigurado ang mga buyers nito. Sapat na ang mga chismis na kumakalat na binili daw ito ng isang boksingero na si Floyd Mayweather para sa kanyang kasintahan noong panahong yun. Number 13. Tanzanite. Ang Tanzanite ay isang gemstone na nailalarawan sa nakamamanghang asul-violet na kulay nito. Ito ay iba't ibang mineral na zoosite, at ito ay pinahahalagahan para sa natatanging katangian nito na nagbabago ng kulay. Ang mga kulay ng Tanzanite ay nagbabago mula sa malalim na asul sa ilalim ng maliwanag na ilaw.
Ito ay isang pretty cool gem, at ang pagka-rarity nito ang dahilan kung bakit ito nakakaintriga. Eksklusibong matatagpuan ang Tanzanite sa Maralani Hills ng Hilagang Tanzania, malapit sa base ng Mount Kilimanjaro. Ang limitadong heograpikong pangyayari na ito ay ginagawang kakaiba at mahirap ikumpara sa iba pang mga gemstones. Sa katunayan, ang ilang mga pagtatansya ay nagmumungkahi na ang Tanzanite ay maaaring maging mas bihira sa mga darating na taon dahil sa limitadong pagmimina nito. Sa mga tuntunin ng tibay nito, ang Tanzanite ay nagre-rate ng mga 6.5 hanggang 7 sa sukat ng moss, na ginagawa itong matibay para sa alahas. Gayunpaman, sensitibo ito sa biglaang pagbabago ng temperatura at dapat pangasiwaan ng may pag-iingat sa panahon ng pagpuputol at pagtatakda. Ang pagtuklas ng Tanzanite ay medyo kamakailan sa mundo ng gemology. Unang natagpuan noong 1967 ng mga tribo ng Maasai sa Maralani Hills. Noong una ay napagkamalan itong blue sapphire, ngunit ang tunay na pagkakakilanlan ng Tanzanite ay nahayag sa kalaunan at mabilis itong tinanggap ng industriya ng alahas para sa kakaibang kagandahan nito. Si Tiffany & Co., isa sa mga nangungunang alahas sa mundo, ay gumanap ng malaking papel sa pagpapasikat ng Tanzanite, pinangalanan ito sa Tanzania, na kung saan ang tanging lugar na matatagpuan lamang ang hiyas na ito. Ngunit ang bagay ay tungkol sa Tanzanite, tulad ng lahat ng mga bihirang hiyas, na kapag ang mga minahan ay naubos, ay nagiging mas mahalaga ito sa iba pang hiyas na kung saan namumukod tangi na lang sa mundo. Number 12. The Orange. The Orange, kilala rin bilang mga diamanteng apoy, ang mga kahel na diamante ay unang nahukay noong huling bahagi ng 1800s, at ito ang ilan sa mga pinakakahanga-hangang mga batong may kulay sa mundo ng mga alahas. Ang mga ito ay umiiral lamang sa dalawang bahagi ng mundo, ito ang Timog Africa at Australia, na kung saan ay napakamahalaga na mapanatili ang mga ito. Ang puso ng walang hanggan at ang mistika nito, ang mga kulay na nagmula sa amber hanggang sa mga citrus nito ay tumataas lamang ang halaga habang tumatagal. Iilan lang sa mga bagay na ito ang nabigyan ng magarbong matingkad na orange na grado, at mas kaunti pa ang naibenta sa mga auction, at lahat ng mga ito ay tumitimbang ng wala pang sa 6 na carats. Kaya bagamat maaaring bihira ang mga ito, malamang na maliit din sila kumpara sa ilan sa mga whoppers na makikita natin. Iyon ay maliban sa isang brilyante na kilala lang bilang orange at nakaupo sa pribadong koleksyon ng isang hindi kilalang may-ari sa loob ng 30 taon bago sila nagpasya na ipakita ito sa publiko at kumita ng kaunting pera sa pagproseso. Ang orange ay may 14.82 na carats, na mas malaki kaysa sa mga kahalintulad nitong orange na brilyante, at inaasahang masusungkit nito ang halagang aabot sa $17 hanggang sa 20 milyon sa private auction. Ang orange ay naibenta sa halagang 2.4 milyon kada carat na ang kabuuang ay aabot sa $35.5 million. Kaya't ang hiyas na ito ay tinuturing na find of the century, subalit, maaaring tumagal pa ng panibagong siglo para sa mamimili upang mabawi ang lahat ng pera na nawala noon. Number 11. Kyanite. Matatagpuan sa kailaliman ng crust ng mundo ang isang hiyas na siyang gumugulo sa mga isipan ng mga heolohiya. Ang nakakabighaning mga gemstone ay ang mga bagay na nagbibigay alamat at kasaysayan, kagaya ng tanyag na hiyas na ito na tinatawag na kyanite. Nailalarawan sa pamamagitan ng malalim nitong kulay kayumanggi hanggang mapula-pulang kayumanggi na kulay at iconic na pyramidal crystal na istruktura. Ang kyanite ay hindi lamang kakaiba, ito ay isang gemological enigma na ang kakaibang anyo nito ang nagpapaiba sa iba pang gemstones. Ang kapansin-pansing kulay nito, mula sa mayaman na kayumanggi hanggang mapula-pulang kayumanggi, na sinamahan ng nakakaakit nitong pyramidal na hugis ay nakakakuha ng iyong imahinasyon. Ang kinang at pang-akit nito ay hindi may kakaila, na ginagawa itong isang hiyas ng hindi pangkaraniwang kagandahan. Gayunpaman, hindi lamang ang hitsura nito ang gumagawa ng kyanite na espesyal, ito ay hindi kapani-paniwalang at namumukod tangi sa lahat ng hiyas. Lumalabas, ang kakulangan nito na nagmumula sa isang perpektong bagyo ng mga geological na kondisyon upang lumikha ng kristal, ang kalikasan ay nangangailangan ng isang mas ilan na balanse ng mga elemento, boron, aluminyo, at mga elemento ng bakas, na ang kapaligiran ay may mataas na temperatura at presyon.
Ang ganitong mga kondisyon ay napakabihira, at bilang isang resulta, ang mga kristal na pinnite ay matatagpuan lamang sa ilang mga lokasyon. Ang pagkatuklas nito ay isang kwento ng serendipity at geological intrigue. Noong dekada ng 1950, ang British mineralogist na si Arthur C.D. Payne, aksidenteng natisod ang isang sample ng hiyas habang nagsasagawa ng mga survey ng mineral sa Myanmar. Hindi niya alam na ang pagkakataong pagtuklas na ito ay humantong sa pag-unveil ng isa sa mga pinakapambihirang mineral sa mundo. Ang pinnite ay pinangalanan bilang parangal sa natuklasan nito, na minarkahan ng isang sandali ng tagumpay sa mundo ng mineralogy. Ang kakapusan ng pinnite ay maalamat. Sa loob ng maraming taon, hawak nito ang pamagat ng pinakapambihirang mineral sa mundo. Ang bilang ng mga kilalang espesimen ng pinnite ay napakamababa. Kahit ngayon, ang posibilidad na makatagpo ng isa ay katulad ng paghahanap ng karayom sa isang dayami. Gayunpaman, kabilang sa mga tanyag na espesimen ng pinnite ay ang prinsipe ng pinnite. Isang 31.37 carat na hiyas na may mapula-pulang kayumangging kulay at pambihirang kalinawan. Ang hiyas na ito ay nagtatakda ng mga bagong record para sa halaga ng pinnite at patuloy na nakakaakit ng mga mahilig sa gem at kolektor sa buong mundo. Number 10. Chivor Emerald. Ang Chivor Emeralds, na madalas na tinutukoy bilang Chivor Green o Chivor Blue dahil sa kanilang kakaibang kulay, ilan lang sa mga pinakabihirang at pinaka-coveted na gemstone sa mundo. Ang mga pambihirang emeralds na ito ay nakuha ang kanilang pangalan mula sa Chivor Mine, ang kanilang pangunahing pinagmumulan, na matatagpuan sa liblib na kabundukan ng Colombia. Ngayon ano ang rason kung bakit pambihira ang mga ito? Well, marahil ito ay ang pinagsama-samang mga kadahilanan. Ang makasaysayang kahalagahan ng rare diamonds ay ang kanilang kapansin-pansing asul-berde o maberde-asul na kulay ay resulta ng pagkakaroon ng chromium, vanadium, at iron impurities sa istruktura ng mineral ng barytes. Ang partikular na kombinasyon ng mga trace element na ito ay medyo bihira sa kalikasan, ngunit ipinahihiram nito ang kanilang mga katangian upang lumikha ng natatanging kulay ng emerald. Ang kwento ng Chivor Emeralds ay nagsisimula sa mga Espanyol na konkistador noong unang bahagi ng ika-16 na siglo. Ang Chivor Mine ay natuklasan ng mga Spanish explorer at mabilis itong naging kilala sa paggawa nito ng mga dekalidad na emerald. Ang mga katutubo sa rehiyon ay ginamit ang mga esmeralda para sa mga layuning pang-adorno bago pa man dumating ang mga Espanyol. Ang pangalang Chivor ay pinaniniwalaang nagmula sa katutubong wika. Ngayon, ang Chivor Emeralds ay iginagalang para sa kanilang pambihirang kulay at transparency, na nagbubukod sa kanila mula sa pinagmulan ng esmeralda mula sa ibang mga rehiyon. Kilala ang Chivor Mine sa paggawa ng ilan sa mga pinakamatingkad na berde at asul na berdeng esmeralda sa mundo. At dahil sa kakaibang kulay nito, naging mas kaakit-akit ito sa mga collectors at connoisseurs. Ang isang sikat na halimbawa ng Chivor Emerald ay ang Chivor Emerald Tiara. Isang nakamamanghang piraso ng alahas na nilikha noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Nagtatampok ito ng malaking Chivor Emerald na napapalibutan ng mga diamante, at ito ay itinuturing na isang obra maestra ng disenyo ng alahas. Number 9. Musgraven. Ang musgravite ay madalas na kinikilala bilang isa sa mga pinakapambihirang hiyas sa buong mundo at nagtataglay ng isang mahiwagang pang-akit na nakakaakit sa mga mahilig sa mga batong hiyas at nangungulekta. Ang pambihirang musgravite ay maaaring may ugnay sa ilang mga kadahilanan. Una, ang pagbuo nito ay nangangailangan ng napaka-espesipikong mga kondisyon, kabilang ang pagkakaroon ng mataas na presyon at mataas na temperatura na kapaligiran, na bihirang makita sa ibabaw ng ating planeta. Pangalawa, ito ay kabilang sa pamilya ng beryllium aluminum oxide mineral, na likas na hindi pangkaraniwan. Panghuli, ang maberde-asul na kulay ng hiyas na sinamahan ng pagka-rarity nito na ginagawa itong kaakit-akit sa mga mahihilig mangolekta ng mga batong hiyas, na kung saan ang scarcity nito ay binibigyang diin ng katotohanan na wala pang 10 kilalang mga espesimen na kalidad ng hiyas na umiiral sa mundo. Ngayon, upang ilagay ito sa perspektibo o pananaw, kung ating ihahambing na mas marami pang tao na ang nakatapak sa buwan kaysa sa mga nagmamay-ari ng musgravite gemstone sa mundo. Ang pambihirang batong ito ay humantong sa mga presyo na tumataas ng mas mataas kaysa sa mga diamante.
Hindi tulad ng napakaraming iba pang mga bihirang gemstones, ang pagkatuklas nito ay nababalot ng misteryo. Ang ilang mga pinagmumulan ay nagpapakilala sa gemologist na si Richard Taft bilang ang unang taong nakilala sa Musgrave Ranges ng South Australia noong 1960s. Gayunpaman, ang iba ay nangangatwiran na ang pag-aangkin na ito ay hindi na-verify, na iniiwan ang tunay na pagkakakilanlan ng nakatuklas na may katanungan. Ang Musgrave Ranges, ang dapat na lugar kung saan natuklasan ito at ang natatanging berdeng asul na kulay nito, na kadalasang inilarawan bilang peacock green ay siyang nagpapaiba nito sa iba pang mga gemstones na nagpapakita ito ng pambihirang kinang at kagandahan. Ang emeralds at ang kanilang natatanging pinagmulan, ang fire that rivals, at ang ilan sa mga pinakasikat na gemstones tulad ng mga diamante at sapphire, kung saan ang tibay nito na sumusukat sa 8.5 sa pinakamaraming sukat, ay nagdaragdag sa tibay at kagustuhan nito. Ang ilang pambihirang Musgrave gems ay nakakuha din ng pagkilala sa mga kolektor. Ang Musgrave Star of the South ay isang 7.8 na carat na hiyas na kilala sa nakamamanghang star effect nito, isang bihirang optical phenomenon na nagpapaganda ng halaga. Ang isa pang kilalang espesimen ay ang berdeng dragon na Musgrave na tumitimbang ng 11.29 carats, ay may pambihirang clarity at matingkad na berdeng asul na kulay nito na siyang nagpapaganda sa batong ito.